Pag ganun. Pagpalang gabi po sa lahat. Bago po ang lahat, let's pray po. Let's bow our heads and continue to feel the presence of the Lord God our Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, for tonight, Panginoon, na muli mo pong pinagbubuklod, Panginoon, yung mga anak, Panginoon, with the fruit of the Holy Spirit, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord, for tonight, Panginoon, for the opportunity, Panginoon, na makapag-share, Panginoon, ng mga gindaluyan ng iyong pagpapala, Panginoon Jesus. Lord, hindi po ako marunong, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mangunguna ngayong gabi, Panginoon. Ikaw po ang magtuturo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, magbibigay ng mga fresh revelations, Panginoon, knowledge, Panginoon, that comes from you alone, Panginoon. Give me wisdom, O Lord Jesus, and thank you, Lord, Panginoon, na patuloy mo kami sinasamahan, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon Jesus. And Lord, I expect your Holy Spirit to be with us, Panginoon, to learn, Panginoon, to teach us, Panginoon, to correct us, to rebuke us, O Lord Jesus. Tinatanggap po namin po lahat, Panginoon Jesus. And as you said in your word, Panginoon, open rebuke is better than secret love, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na mahal mo ang iyong mga anak, Panginoon, kaya po kami tinuturuan, Panginoon Jesus. We thank you, Lord. Ikaw lamang po ang mauna ngayong gabi, Panginoon. Maitaas, Panginoon Jesus. May name we pray with the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Kamusta po ang bawat isa? Amen. So, share ko lamang po yung devotion ko po. Ang ating scripture po matatagpuan sa Titus chapter 3. Tito. Titus. Chapter 3 verse 1 to 11. Ang dapat na ugali ng mga Kristiyano. Sino mga Kristiyano dito? Tingnan mo nga yung katabi mo, Kristiyano ba yan? So, ang title po natin for tonight, The Attitude of Christ. Let us be an example bilang mga anak na ng Diyos. Amen po. So, number 1, paalalahanan. Sabi mo sa katabi mo, paalalahanan. Sabi dito, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man, umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Sabi mo nga ako sa katabi mo, hindi na tayo yon. Amen. Verse 3, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinaputan ng iba at sila'y kinaputan din natin. Diba? Noon tayo rin po mismo makasalanan, kung makasalanan, diba po? Madamdamin, ayaw sumunod, ayaw magpasakop. Basta lahat ng kasalanang naisip mo, lahat natin, nagawa na natin. Diba? Pero sa number 4 po, ang sabi niya po, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Yan. Nung nakilala na, nag-church na, di ba? Unti-unting may tinatanggal ang Panginoon. Minsan nga hindi na natin namamalayan yung mga tinatanggal sa atin, yung mga bad habits natin, di ba? Pero may times talaga na may strongholds na masakit kapag tinatanggal ng Panginoon kasi ayaw mong i-let go. Kaya sabi mo sa katabi mo, i-let go mo na yan. Amen. And by His grace alone, we can do it.
tayo'y niligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. From darkness, iniligtas ka ng Panginoon to His light. Amen? And now we have the assurance that we are saved by His blood. And 6 po, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. And now that we have the Holy Spirit in us, and from the moment we accepted Him as our God and our Savior, nare-receive na natin yung power and the fruit of the Holy Spirit. Diba? Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. May conviction na tayo and we are now portraying Jesus' character. Amen po. Verse 7, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana. Tingnan mo nga yung katabi mo, tagapagmana pala yan ng kaharian ng Diyos. Amen? Tagapagmana na inaasahan nating buhay na walang hanggan. Yun nga po yung pinangako sa atin ng Panginoon. Niligtas ka na at ginawa ka pang tagapagmana, no? So, tayo po pala ay templo ng Panginoon. So, huwag natin babuyin at dumihan. Amen po. Sabi po sa verse 8, mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos, upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Kaya nga po sinishare ko ito sa inyo, po, na siya ang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabulahang pagtatalo at ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang maaaway at alitan tukol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi dahil alam mo ang ganyang tao ay masama at kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilala siyang mali. Amen po. So, the Lord will help us overcome our fear and worries. And tulungan din natin ang sarili natin. Not all the time na may counselors tayo. Amen. Deliver yourself sa mga bagay na alam mo mahina ka. Hindi naman po tayo laging malakas di ba po? Na ngayon, malakas tayo pero hindi natin alam yung darating sa ating pagsubok. Wala na, nakadapa na naman tayo. Amen? And tulungan din po natin ang isa't isa. Correct and review. Diba po, pag may nakikita na tayo sa mga kapatid natin na mali, na hindi na tama, diba? Huwag tayong mahiya na i-correct sila and i-review sila. Kasi sabi nga po, diba, open rebuke is better than secret. Amen po. Hindi na tayo tulad ng dati. Yes, there are times na tayo pa din, sarili pa din. But the Lord reminds us na we are not doing all of this para sa sarili lang natin. Amen? Na this prayer meeting, para ipag-pray sila itong mga taong to. Diba? Eh kung tayo pa rin sa sarili natin, wala tayo dito. Nasaan tayo ngayon? Sa higaan. Tapos yung nasa higaan ka ngayon, wala ka dito, kundi dahil sa ikaw pa rin. Nagsha-shopping ka ngayon. Amen po. Pero wala na tayo sa sarili natin. Diba? Nilubog na yon kasama ng pagpako sa Panginoong Jesus. Amen po. We are doing this for Him alone. Kasi binago na tayo ng Lord, nararamdaman mo na ang nararamdaman ng Panginoon. Diba? Kasi naranasan na natin ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos. And gusto natin iparanas din sa mga taong to, sa mga pinag-pray natin, sa kanila.
na maisama natin sila sa paraisong ipinangako ng Panginoon. Amen po? And lagi po natin iisipin na sa lahat ng sitwasyon, tayo po ang unang tuturuan. Diba? Hindi ka pwedeng nag-promote ng sabong pampaputi kung ikaw naman ay maitim. Di ba po? Totoo naman eh, di ba po? Kasi paano sila maniniwala, di ba po? And maging ehemplo po tayo. Amen? Amen po ba? So, yun po, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon na para, kasi kung hindi tayo nakakonect sa source, walang dadaloy sa atin. Paano natin madadaluyan yung mga taong to? Yung mga taong pinag-pray natin, di ba po? So, patuloy lang tayo sa Panginoon, sabi nga po slow process is better than no process. Amen po. So, yun po, na gayahin natin ang attitude ng Panginoong Jesus. The fruit of the Holy Spirit, di ba po? So, yun lang po yung nagaya sa akin. So, kung ano po, may share po kayo. God be all that glory. Amen. May ulit tayo na yung pamumuhay natin bilang Kristiyano, magiging ugali ng mga Kristiyano. Amen? Na-remind ka tayo na dapat ganito ang maging ugali natin mga Kristiyano. Or medyo nawala yung iba dyan. Or totally nawala. Amen? So, sabi natin yung mga gusto natin. Ito parang chapter na to, ito yung sulat ni Pablo, ni Apostle Pablo, para kay Tito. Amen? Si Tito ay isang intil. Amen? Itong kwentong ito or itong sulat na ito is to remind them kung paano mga siwa ng isang iglesia or isang to be a leader. Amen? Ay yung mga leader niya. Ay yung amen? So, kung yung mga ugali dito ay dapat taglayin ng isang leader. Amen? Tayong lahat ay may mga inaalagaan ng mga upa. Amen? Kung walang ugali dito, yung una pa lang, padalaanan mo, sabi namin doon. Amen? Na magpasakop sa mga pinuno. Ayan. So, tayo ba'y nagpapasakop sa ating mga pinuno or mas magaling ka pa sa pinuno mo? Amen? Kung rinisip ka ng pinuno mo, sumasagot ka pa. Gusto mo lang yung nasusunod. Amen? Dinibute ka lang ng gentle ka pa nga dinibute ka. Tapos, pag sumagot ka, ikaw ang mas marami pang review na natin ng sa'yo. Wala po yun. Nasa kabila ng kanto. Yan. So, sabi ko, sabihan mo silang huwag magsalita ng masama. Wala na rin sa atin to. Amen? At iwasan ang pag-away. Ano pa ba yung pag-away? Wala naman na, di ba? Dahil ang mga Kristiyano ay nabuunahan na nagpapatawad sa isa't isa. Amen? Hindi na dapat tayo nagkikipag-away. Dapat pag may hindi pagkakasunod, mag-usap and magpatawaran. Amen? Mahirap yung may tangay-tangay kung dala-dala naman sama ng Lord. Amen? So, nandito po sa Biblia, di ba? Sabi niya, tayo mismo ay mga hangal. Sabi, di ba? Ang sakit mo. Ang sakit pakinggan, hangal daw tayo. Tama? Hindi masunulo yung naliligaw at naging alipin ng mga mundo ng lahat ng uri ng kalayawan. Amen? Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Amen? Kung may nangiinggit pa po dyan, kung sino pa po yung may nagsasana all, wala na yung sana all sa mga Kristiyano.
Amen? Wala na yun. Amen? Dapat blessing na. God bless na. Tayo kinapuputan ng iba kasi kinapuputan din natin. Amen? So, sa 4, sabi ngunit ng malaya ng mahayag ang kabutihan. Kasi nababago tayo dahil nararanasan natin ating Panginoon. Diba? Sabi nga po sa salita ng Panginoon, you are a son. Tapos dito, tagapagmana. Amen? Sinabi, tagapagmana na tayo sa lahat ng mga sakarian. Amen? So, isa buhay lang natin. Isa buhay natin. Amen? Repent. Kung siyasatin mo ang puso't isipan mo ngayon kung ikay hindi pa or may mga kinikip ka pa dyan, let it go. Sabi nga ni si Sir Bianca kanina, let it go na. Yan mo na. Ibigay mo na sa Lord. Amen? At magpatuloy ka na. Kasi nga, kung may mga dala-dala ka pa, nagiging hadlang yan, nagiging wall, nagiging parang black. Imbis na dumadaloy na, nagpo-flow na sa'yo, yung blessing, yung breakthrough, dumadaloy na. Kaya lang, dahil dyan sa mga hindi mo ma-let go na mga nasa puso mo na hindi ka lulod-lulod sa Panginoon, napag-block, hindi na ibibigay sa'yo ng Panginoon 100% yung dapat sa'yo. Amen? Dapat manager ka na ngayon, kaya lang, ang sungit-sungit mo pa rin. Nagsasalita ka pa rin ng masama, hindi ka pa rin kalugod-lugod. Amen? Napag-block, so nabibigay lang sa'yo. Dahil sa habag ng ating Panginoon, hindi ka naman yan talagang ibibigyan ng kwan binibigyan sa pag-ibig pa rin ng Panginoon, binibigyan ka pa rin niya dahil mahal ka niya. Kaya lang ikaw nga ang hindi mo ka-let go. Try to let it go and everything will follow. Amen? Yun lang po, to God all the Lord. Amen. Sige po, sino na po susunod? Binibigyan din siya na mahalaga siya, ibig sabihin. Kasi hindi lang siya minsan sinabi. Diba? Sabi din sa verse 2, umiwas sa pakikipag-away. Verse 9, sabi din sa verse 9, ano sabi? Iwasan mo ang walang kabuluhang pagtatalo. Verse 10, sabi niya, iwasan mo na ang taong bumibigay ng pagkakabahabahagi. So, meaning, bago naman magkabahabahagi, may pagtatalo. Diba? Merong mga ungodly talks, diba? Sinabi din dyan na iwasan din yung parang sa akin ang interpretation ko, keeping record of wrongs. Sabi daw na iwasan mo ang di matapos-tapos na talaan. Pag sinabing talaan, nagsusumbatan pa kayo, nagbabalikan pa kayo ng mga nakaraan, mga natapos na, diba? Doon nagsisimula yun eh. So, naglulot yun sa galit, sa hatred, diba? Kaya nagkakaroon na ng division. Silent division mo na yan sa umpisa hanggang sa obvious na yun. Kita-kita mo yung pagkakabahagi, nagkakakita-kita na. Pero anong gusto ng word? We need to live a life of example. We must exhibit godly character kasi Kristiyano na tayo. Kasi kung kiniklaim natin na Kristiyano tayo, tagasunod tayo ng Panginoon, dapat nakikita sa buhay natin. Sa pananalita natin, sa pagkilos natin, sa pananalita natin, sa lahat ng bagay, in all aspects of our lives. Sabi nga, naalala ko nung ako pang nagturo ng bukas inyo, ng ating aspect physically,
emotionally, socially, di ba? Kailangan balanse. Kasi si Jesus, namuhay siya ng balanse. Sa pakikipagkapwa-tao, kilala siya na marunong siyang makisama nung siya'y nabuhay, nung siya'y nagkaroon ng tao. After his 33 years of existence, bago siya lumipat ng ministry, kung saan tinakbangan nila yung pinutos ng Panginoon Jesus na yun ay ang tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo. Diba? Sabi ng Luke 2:52, hindi ako nangangalay, memory verse ngayon, na diba? Jesus increased in wisdom, diba? And in statue, may magana, diba? Yung pag-represent. Yun ang yung sinasabi na balanced life. Na, not to gossip, but instead to be a peace maker. Yun po yung tema sa akin, na maging mahinahon at magalang po tayo sa lahat ng tao. Katulad yung verse na binabala ng Friday, kahit matanda yan, ituring mo siya na parang tatay mo, kung maganda na babae, ituring mo siya na parang tatay mo, at kung nakababata sa'yo, ituring mo siya na nakababata kapag babae. So, yun yung sinasabi ko na maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Diba? Ilaan ang sarili sa paggawa ng mabuti. Marami tayong mga pinagkakaabalahan, impulse na nanawa sa isang bagay na walang kahulugan, na hindi natin namamalayan, na hindi na malalapat tayo pinag-ubos ng oras. Yung pag wala na kasi, pagka nagkakaroon ng pag-aaway, pagkakalitan, wala na yung self-control, wala na yung gentleness, wala na yung love, diba? Wala na yung joy, diba? Kasi boring ka na, ba't ka ba nakikipag-argue, may pinaglalaban ka, pinaglalaban mo, wala naman ang laban-laban, diba? Yung laban tayo ng laban. Ang sabi nga, our battle is not against flesh and blood. Halimbawa, kung nagagalit ka sa katabi mo, o sa kasama mo sa work, o kasama mo sa bahay, lagi mong isipin na hindi siya yung kalaban. Our battle is not against flesh and blood. Kung ano bang spirito ang gumagamit dun sa tao na yun para magalit ka, hindi siya yun. Damuhin na dapat bukas yung spiritual eyes natin. Sabi nga, diba, know your enemy. Dapat kilala mo. Sabi nga nung last devotion ko kapag ka daw boldly, pag sinayang boldly, yung shout of victory mo, dinideclare mo, kahit negative na yung nakikita mo sa paligid mo, dinideclare mo pa rin yung positive. Mas lalo nagtitremble sa Satan. Mas lalo siyang natatakot. Kasi siya, alam niya may Diyos. Diba? Kilala niya ang Diyos. Iakit na siya dati, bago siya naging Diablo, bago siya naging Satanas. Nagpupuri siya yung pinaka-leader ng nagpupuri sa dati. So, alam niya, ito po ang nakatulungan na sa salita. The more na kapag inanan mo yun, kinonfess mo yun, dineclare mo yun, mas lalo siya nag-tremble. Mas lalo naging positibo yung resulta. Kasi yung faith mo, you believe na kahit nagtitribo, yung sitwasyon na kanilalagyan mo ngayon, alam mo na may Diyos na gagala. Ano ba? So, yun lang po yung nag-ano sa akin, marami pa to kung ibigin mo siya, marami siya. So, yun lang po ito lang di ako. Praise the Lord. Ang dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Napakayaman, no? Ito pala dapat yung maging ugali na yun. Amen? Nabasa naman na natin lahat na tayo dapat huwag nang magsalita ng masama, maging mahinahon, umiwas sa pakikipag-away, at maging magalang. Amen? Isusupport ko lang po sa 1 Peter chapter 4. Basahin ko po, no? Sabi po dito, ang panibagong buhay. Yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtiis na nanghirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sa 3, sapat na ang panahong inaksaya natin. Ninyo, sabi niya doon, pero sinama ko na yung sarili ko dito. Natin. Sa paggawa ng mga bagay
na kinahuhumalingan ng mga hintil. Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinom at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Sa 4, siguro naranasan nyo to. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo'y kinukutya nila. Ngunit, mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Amen. Sa 6, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sapat na mga kapatid. Huwag mo nang balikan. Amen. Naranasan mo na. Amen. So kailangan nating bago tayo kumilos, kung ako si Jesus Christ, gagawin ba niya ito? Amen. Kung si Jesus Christ, ano kaya yung desisyon na gagawin niya? Amen. Lagi niyong ilagay yung paa niyo doon sa paa ni Lord. Kung ano yung magiging desisyon niya. Kung ito ba ay hindi ko madudungisan yung pagsunod ko sa Panginoon. Diba? Napakarami. Yes, sabi nga nila, huwag kang pag ikay malungkot, kapag ikay nasa peak ng mga emosyon na mga ganun, huwag kang magde-decide. Huwag kang magde-decide. Never kang magsasalita ng tapos pag ikay nasa peak ng emosyon. Amen? So, lagi tayong maging mahinahon at maging magalang. Amen? Yun po, yung pinaka number 1 po dyan, maging magalang. You have respect. Kasi, yes, sometimes nakakalimutan natin. Kaya nga, yung una pa lang na verse, paalalahanan mo. Amen. Kung walang nagpapaalala sa'yo, ikaw na magpaalala sa sarili mo. Amen. Lagi mo nang, Lord, ano ba? Tanongin mo na si Lord, ano bang dapat kong gawin? Amen? Bago sa iba. Amen po? So, yun lamang po. To God be all the glory po. Ano pa po? Ako naman po, nag-agree ako sa yung sabi kasi dyan, kung palalahan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan, sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. So, we need to submit to the authority. Then, kailangan talaga natin mag-obey. Kasi nga po, ito na po yung mga ugali ng mga Kristiyano. So, paano tayo mababago kung hindi po tayo nagsasabit sa pinaka-authority talaga? Unang-una po sa Panginoon. And yun nga din po, na kailangan din po din talaga tayo din magpasakop sa mga binigay din po ng Panginoon na leaders po din po natin. So, yung ano din po, yung sa number 2 po, sabihin mo silang huwag magsalita ng masama laban kay numan, umiwas sa pakipag-away, at maging mahinaw at magalang sa lahat ng tao. So, bilang Kristiyano po is magkaroon po tayo ng positive behavior. Kasi, dito po kasi araw-araw po tayo binabago ng Panginoon. And yun nga din po yung sa masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin yung Espiritu Santo na pamamagitan na ating tagapagligtas na si Jesucristo. Yun yung fruit of the Holy Spirit. Na hindi talaga mawawala yan sa atin. Na kailangan talaga na i-predict po natin, i-declare na hindi yan mahuhubad po sa atin. Kasi pag nalaglag po yung prutas na yan sa atin, wala po. Hindi yun na natin masasabing we are Christian. Kasi yan pa lang, yan na yung nagbubunga sa atin eh. Lalo na yung self-control po natin. Di po ba na sa araw-araw na mayroon po tayong nakakasalamuhay, hindi na natin na pukontrol yung sarili natin. So kung ano na yung lumabas sa ating bibig. Meron nga akong napakinggan kanina na preaching. Sabi ba naman niya,
go home, sabi niya ganyan, baptize your mouth. Ganyan kasi, nabaptize ka nga pero yung bunganga mo hindi mo pinabaptize. Kasi kung ano-ano na yung lumalabas sa bunganga mo, ang dami-dami mo ng reklamo pa ng reklamo pa ng reklamo. Sabi niya ganyan. So, pararay ko po na naman. So, yun po talagang kailangan talaga natin magkaroon ng, ng positive behavior po. Positive behavior. So, yan lamang po yung, yung mga nagre-rema po sa akin. And, ang ganda din po yung sa number 7 po kasi ginawa, nung tinanggap po natin yung salvation ng ating Panginoon, is hindi lamang po yung, di ba, yung kabutihan, sabi nga niya dito, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So, ibig sabihin kung tinanggap na natin yung salvation, hindi po natin pwedeng angkinin na ikaw na yung gumagawa ng kabutihan. Kundi yung salvation na yun, ipamahagi mo kasi hindi yung sa'yo eh. Kasi binigay ngayon ng Panginoon sa'yo para ipamahagi mo. Hindi mo siya kailangan, sa'yo lang yun. Then, ang ganda din po yung sa number 7 kasi nga po, nung tinanggap na natin ng ating Panginoon sa ating buhay at binabago nga niya tayo, ginawa talaga tayo ng tagapagmana. And yun nga yun sa mga mag-i-encounter natin po, kayo din po is magiging child of God. And habang nagpapatuloy tayo na, yun nga yung magpapatuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon, hindi lang po tayo gagawin child of God. Gagawin po niya tayo son and daughters. So yun lang po yung nag-rema po sa akin. Salamat po sa iyo. Sa akin po yung sa yung first, paalalahanan mo ang mga kapatid na pasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Ang sabi dito is na magpaalalahanan tayo na maging submissive tayo sa ating mga leaders. Kasi kung sa mga leaders na, sabi nga ng pastor natin, di ba, na kung sa mga leaders na lagi nating nakikita at nakakasama is nahihirapan tayong mag-submit, paano pa sa Lord na hindi natin nakikita? Di ba? Yung Lord hindi natin nakikita, so mas mahirap mag-submit, di ba? Sa mga leaders nga na physically nandyan. So, tapos yung pangalawa ko is sa verse 5, nung iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So, sa talagang ni-rescue tayo ng Lord sa ating meaningless na buhay dati, di ba? Ni-rescue niya tayo talagang sa pagiging generosity, sa pagiging generous, walang makakatalo sa kanya, di ba? So talagang pinoured out niya yung kanyang Holy Spirit sa ating mga buhay. Talagang inanuhan niya tayo ng Espiritu Santo sa ating mga buhay para tayo ay mabago, di ba? Sa ating buhay before, talagang walang makakatalo sa pagbibigay. When it comes to giving, walang makakatalo sa Lord. Talagang kahit gano'n ka pa ka-generous, siya pa rin sa kanya pa rin ang gagaling yung lahat. Talagang walang makakatalo kasi sabi nga dati nung isa-isa tayo na tinanong ni Pastor na, kaya mo bang ibigay ang anak mo? Sabi ko, mahirap po. Mahirap po. Sabi ni Pastor, hindi mahirap yun kung alam mo kung sino ang humihingi sa'yo. Diba? So, habang tumatagal, syempre, natututo tayo at mas lalo nating nalalaman. Kaya salamat sa Lord sa pagiging generous na unti-unti rin nating nakukope, na unti-unti nating natututunan na nagiging tayo din, na nagiging ganun din tayo, di ba? Yun lang po, salamat sa Lord. Sa akin naman po, sabi nga po, know our purpose, di ba po? Loving God and loving people. Yun lang po yung, kasi kapag mas lumalalim yung relasyon natin sa ating Panginoon, mas lalo natin siya nakikilala, mas sinusunod natin yung kagustuhan niya, di ba po? Kaya sayang naman kaya sabi nga sa nabasa natin, may mamanahin tayo na buhay na walang hanggan, di ba po? Kaya sayang naman kung hindi tayo nagpapaalalahanan, hindi natin sinasabihan yung mga kapatid na umiwas sa mga hindi kaloob-loob sa ating Panginoon. At hindi natin iniwasan yung mga hindi rin niya kagustuhan, di ba po? Na
naiiwalay tayo, nabibitawan natin yung mana natin. Diba po? At bumabalik tayo ulit sa kamunduhan. Yun po, kaya yun po, mas lalo natin siyang mahalin para mas lalo natin mas lalo tayong maging Christ-likeness, di ba po? Kasi kung iniibig mo nga yung isang tao, sinusunod mo yung kagustuhan niya, di ba po? Yun lamang po. Pag sinabi mo ugaling Kristiyano, Christ-likeness na tayo. Huwag na natin ibalik yung dating tayo kasi para i-claim mo yung sinasabing ugaling Kristiyano man, nagmamanifest na sa atin. Nakikita, kumbaga, sa isip, sa salita, sa gawa. Merong 3 C's, yung constant, consistent, and compassionate. Dapat yung 3 C's na yun, nasa atin natin, diba? Yung meron ka ng compassion sa kapwa mo, consistent sa paggawa ng devotion natin, which is we failed. Aminan po ako dyan. Hindi ka na tayo. Consistent po. Na dapat talagang constant. Na alam na dapat natin yung tama at mali. Diba? Na para maklaim mo na talagang nasa iyo na. Kasi mapalad tayo na tayo tinawag na mga anak ng Diyos, diba? Hindi na tayong pabebe, sabi nga diba, ni Bishop, na hindi na tayo mga baby Christians, mga ano na tayo, growns na tayo, mga adults na tayo. So kung nag-grow na tayo, hindi na tayo bumabata, kumbaga tumatanda ka na. Diba? So dapat yung nagiging mature na tayo sa pagiging anak, lingkod na nga hindi na anak lingkod na tayo ng Panginoon. No? So yung ugaling Kristiyano dapat dadalhin na talaga natin yan. Maraming binago Sabi nga yan, palagi mong paalalahanan yung sarili mo. Na yun yung sakit natin yung palagi tayong kalimot. Kaya dapat natin paalalahanan lagi yung sarili natin. Lagi tayong magpasakop sa Panginoon. Kung po pwedeng, hindi natin masusunod ng 100%. Pero sumunod, di ba? Magkaroon tayo ng obedience. Magpasakop tayo sa Panginoon. Lagi nating paalalahanan yung sarili natin kapag tayo nakakalimot, which is talaga namang nakakalimot tayo kadalasan, di ba? Yung mga, alam naman natin na talaga may mga kapatid na nadadapa. Minsan, sabi nga, di ba, which is biblical naman, na kapag kayo talagang makinig, ibig sabihin, desisyon na nila yun, choice na nila yun na ayaw na nila. So, let them go. Wag na lang, if ever man, syempre, daanin na lang din natin sa panalangin. Kasi yun na yung tangi natin maipapabaon sa kanila. Sabi nga hindi man nila nalalaman na pinapanalangin natin sila. Nabibless pa rin natin sila. Diba? So yun lang na paalalahanan natin lagi yung sarili natin na tayo binago na ng Panginoon. Kaya nga natin kiniklaim na natin na tayo isa ng binago anak ng Diyos. Diba? Yung dating nilublob sa tubig, wala na yun Pinatay na yun ng Panginoon, yung lumang tayo. Nung binangon tayo sa tubig, we are already renewed and restored and redeemed. So, yun lang po. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat po sa mga siguro po itong nagmimang po sa akin sa verse na iwasan mo ang mga walang ang pagtatalo. Ang di matapos-tapos na talaan ng mga away at ng kapos-tapusan. Ang ganito ay walang pag-inabang at walang halaga. Usually kasi, diba, in real life, tayo, hindi talaga natin naiwasan ang magkaroon ng pagtatalo. Kahit nagiging nakakot lang, nagiging malaking umot. Pero dahil nga po ay mayroon tayong tanim na salita ng God at alam natin sa sarili natin na kung ano yung tama. Para saan po kasi respect is all that matters. So kung alam mo na mas mataas ang tension ng kabilang side, hindi kayo magpakumbaba kasi kayo nakakaunawa sa lahat ng bagay na mayroon na
po yung verse 8. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Ito na, buhay na patotoo ka na. May mga testimonies ka na hindi narinig ng mga dati mong kaibigan. So, dinadala mo na sila sa church, tapos na-evangelize mo na sila. Ngayon kung nanghina sila, ikaw na magpapalakas sila sa magitan ni Kristo. So yun, magugulat na yung mga kaibigan mo. Kung gusto ko na hiyayain kung saan-saan, dito mo sila dinadala. So, yung word ni God ang nakasalalay sa atin para magkaroon tayo ng more blessings. Kasi yung ibinababa natin sa kanila, yung salita ng Lord. Hindi yung salita ng tao. Praise be to God. Yung sa akin po yung kapares nung kay Sister Jasmine, yung verse 9, iwasan mo ang mga walang kwentang pagkatalo, ang pagsasaliksik sa talaan ng mga ninuno at mga away at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong pakinabang at saysay. Kasi yung verse na to para sa akin, ito yung everyday natin na experience pag nasa labas tayo, pag nasa trabaho, pag nasa sa metro na minsan madali ka mairita, pagka minsan nag-i-inquire ka sa mall, pagka hindi ka nasagot na maayos, yung patient, yung sa verse na to, dito pumapasok yung dapat i-apply mo yung fruit of the Holy Spirit, yung patience, love, and yung self-control. So para sa akin, itong verse na to is yung kailangan natin dapat laging i-watch out kasi ito yung lagi nating pwedeng ma-experience pag nasa real life tayo, yung battle nandito dito sa itong verse na to. Meron pa po ba? Iwasan mo ng tugtungan, dagdagan pa yung sentimento ng pinagmumula ng pagkakapahapahagil. Kaya di ba kung mababasa niyo palagi po yung sinasabi dyan pagka halimbawa may mga kapatid na bakit tayo tumalipon hanggang maaari mag-vent out man sila sa inyo. Kung kailangan pakinggan mo kasi kailangan nila ng makikinig. And sino pa bang lalakita na hindi tayo saan din sila naman pinakain ng salita ng Lord. Di mo ba? Pero hanggat maaari, test every spirit. Lagi nilang babantayan yung puso. Lagi niyong maging mindful na imbis na makadagdag kayo sa sama ng loob ng taong mausap nyo, ang sanang lumabas sa mga labi natin is encouragement. Encouragement, pagpapatatag, hindi yung oo nga, galit na nga, dinagdagan mo pa, di ba? Hindi po, yun yung sinasabing iwasan. Not literal na iwasan mo siya physically. Pero kapag ka naririnig mo na hindi na